3 katok ang nagpagising sa akin, kaya bumangon ako. Kinuskos ko ang aking 2 mata bago bumaba sa kama at tinungo ang pinto at binuksan ito. Kumunot ang noo ko dahil kay May. "Pasensya na po, doktora." Unang sabi niya, kaya tumango na lang ako. Dahil alam niya ang rule ko kapag natutulog ako, ay wag na wag niya akong iistorbohin. Maliban na lang kapag emergency sa bata. "Hinahanap po kayo ni Architect Fontanilla." Paalam niya sa akin. "Susunod ako, May. Salamat." Sabi ko. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas sa klinik ko. Nakita ko si Fatima Leisha na nag-aantay sa akin, kasama si May sa labas ng waiting area ko. "Leisha!" Tawag ko sa kanya kaya tumingin siya sa akin. "Pasok ka muna." Pag-aaya ko pero umiling siya at tumayo. Lumapit siya sa akin at binigyan lamang ako ng malakas na sampal sa aking pisngi. "Ma'am Lai!" Gulat na sabi ni May. Napahawak ako sa pisngi ko. "Kulang pa yung sampal para sa kapatid ko, Pamela." Galit niyang sigaw at tinulak pa ako ng malakas. Napaatras ako pero sinampal niya ulit ako ng malakas, kaya napasandal ako sa pinto. Buti na lang talaga at sinarado ko ang pinto, kundi sa sahig ang bagsak ko. Mabilis na inawat siya ni May dahil lalapitan naman sana niya ako, pero pinalayo na siya sa akin. "You ruined my brother's life, Pamela." Sigaw niya at tinuro ako. Hindi ko siya matignan dahil sa galit na galit siya sa akin. "I'm sorry." Hingi ko ng tawad sa kanya. "Wala ka nang ginawa kundi paiyakin at saktan ng kapatid ko." Matigas niyang sisi sa akin. "Simula nung mga bata pa kayo, hindi mo alam dahil wala kang puso, Pamela." Sigaw niya at inalis ang mga kamay ni May. "Kaya wag mong aasahan na welcome ka sa pamilya namin dahil hindi mangyayari yun, Pamela. Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ng kuya ko. Huwag mong aasahan na maganda ang turing ko sa'yo dahil mas gugustuhin ko pa si Jamie bilang parte ng pamilya namin kaysa sa'yo." Huling sabi niya at iniwan kami. Lumapit ang sekretary ko at pinaupo ako. "Thank you, May." Pasalamat ko sa kanya at pinunasan ng luha ko sa mga mata. "Kukuha muna po ako ng tubig." Wika ni May at patakbong iniwan ako. Ako yung tipong hindi pumapatol dahil maayos akong pinalaki ng daddy at mommy ko, kaya hanggat kaya kong saluhin ang lahat. Katulad ng hindi ko alam kung bakit nangyari ang isang pagkakamali at humantong sa ganito. Ako ang dahilan ng lahat at ako ang palaging sinisisi. Maliban lang sa mga magulang at ang kapatid ko. Naiisip din ba nilang nararamdaman ko? Naisip din ba nilang nasasaktan din ako? Dahil hindi ako manhid, hindi ako robot, na sa akin lahat ng sisi. Kung tutuusin, biktima rin ako ng isang gabing pagkakamali dahil wala akong alam at wala akong maalala. Gumising na lang ako na nandun ako sa kwarto ni Limuel at kapwa kami hubot-hubad. "You want your husband free?" Tanong ng nasa likod ko, kaya mabilis akong napatayo. "Daddy?" Gulat na tawag ko sa kanya at mabilis na yumakap sa mga bisig niya. "I saw everything. I heard everything." Seryosong wika niya at gumanti ng yakap sa akin, kaya napaiyak na lang ako. "Daddy!" Tawag ko ulit habang umiiyak. "Release your pain, baby. Daddy is always here for you. Daddy always love you." Pag-aalo niya sa akin, kaya umiyak ako ng umiyak, habang mahigpit siyang nakayakap sa akin. "Ibibigay ko na sa iyo ang gusto mo, kung ganito man pala, dahil humantong pa kayo sa sakitan." Sabi niya sa akin. Lumayo ako sa kanya at pinunasan ng mga mata ko at ngumiti. "Kakausapin ko muna si Ace, Daddy. Thank you." Sagot ko dahil kailangan naming mag-usap. Baka maayos pa namin ito bago mahuli ang lahat. At gusto ko, wag muna siyang aalis dahil delikado sa Egypt ngayon. "Just talk to me after at para matawagan ko ang Uncle Noah mo." Seryosong wika niya sa akin, kaya tumango ako. Dumating ang sekretary ko at yumuko kay Daddy at inabot niya sa akin ng isang bottle of mineral. "Salamat, May." Ngiting sabi ko at inabot ito bago binuksan. "Magpahinga ka muna, anak." Utos ng daddy ko sa akin kaya tumango ako. "Ako na ang bahala muna dito sa ospital. You need to rest."
Huling sabi niya at iniwan na kami. May? Tawag ko kay May bago pumasok sa loob ng klinik ko. Pwede ka na sigurong umuwi. Sabi ko dahil matutulog muna ako. Doc? Sabi niya sa akin. Akala ko mabait si Ma'am Fatima Malaysia, no? Tanong niya. Parang natakot rin siya sa galit ni Lai kanina. Mabait si Lai, May. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Bakit nananampal? Simangot niyang tanong at padabog na umupo sa upuan niya. Sadyang ako lang may kasalanan kaya galit na galit siya. Sagot ko. Bakit hindi mo sabihin ng totoo, Dok? Tanong niya. Itong sekretary ko nangingialam na sa akin. Bakit ayaw mo magpakatotoo sa sarili mo? Sunod na tanong niya dahil hindi ako sumagot sa unang tanong niya. Kahit sabihin ko ang totoo, May, I know that Islimwell cannot accept me dahil hindi ako ang pinangarap niya simula noon at magiging komplikado lang ang lahat kapag ganun. Sagot ko at sumandal sa amba ng pinto ko. Ako ang may kasalanan lahat, May, kaya sa akin lahat ng sisi. Tawang sabi ko dahil yun naman ang totoo. Sige na, pwede ka nang umuwi. Pagtataboy ko sa kanya, pero lalo siyang sumimangot. Dito lang po ako, doktora, babantayan kita at lahat na nangaapi sa'yo. Masyado ka kasing mabait kaya sinasaktan ka. Sagot niya rin, kaya wala akong nagawa kundi tumalikod at tinungo ang private place ko. Humiga ako sa malambot na kama at pumikit dahil ayaw kong mag-isip dahil mas lalo lang akong masasaktan. At maya-maya'y dinalaw na ako ng antok at nakatulog. Lai! Lai! Masayang tawag ko kay Leisha. At mabilis na tumakbo upang makalapit sa kanya. Kararating lang din nila dito sa Philippines. Ngumiti siya sa akin at binaba ang hawak-hawak niyang drawing book. At masayang yumakap ng mahigpit. Kumusta? Tanong niya sa akin at pinaupo ako sa tabi niya. Bago kinuha ang drawing book niya at nagsimulang gumuhit. Ito, na-miss na kita. Masayang sagot ko kaya tumawa siya. Ang kuya ko ang miss mo Simangot niyang wika sa akin at kinurot ang magkabilang pisngi ko. Aray naman! Tawang sabi ko at hinimas-himas sa magkabilang pisngi ko. Asaan ba kasi si Islimwell? Tanong ko dahil hindi naman siya mahagilap ng mata ko. Wala, nasa Siargao. Malungkot na sabi niya kaya malungkot akong tumango. Kailan pala siya uuwi? Hindi ko alam, Pamela. Hindi naman nagpaalam sa akin. Kay daddy ka magtanong. Utos niya kaya ngumiti ako at tumango. Mamaya na lang, Lai. Ano palang ginuguhit mo? Tanong ko at tumingin sa ginagawa niya. Bahay lang naman. Maikling sagot niya. Gusto mo tulungan kita? Tanong ko. Pwede ba? Tanong niya sa akin. Oo naman. Sagot ko kaya binigay niya sa akin ang drawing book niya. Kaya ako naman ay mabilis na gumuhit. Ang kapatid ni Mommy ang artist. Magaling mag-drawing at painting. Basta tungkol sa mundo ng art, magaling ang auntie ko. Pero hindi ko siya naabutan. Pasalamat niya ako dahil natutunan ko rin. Dahil focus ang Mommy sa akin nung bata pa ako sa instruments, voice lesson and arts. Naglaan ako ng oras para mapaganda ang drawing ni Leisha. Dahil hindi siya masyado sa mundo ng art, though marunong siya. Wow! Manghang wika niya at napatulon pa nung binigay ko ang drawing book niya. Ang galing mo talaga, Pamela! Talented! Sabi niya pa, sa jeans namin yan. Sagot ko rin, salamat, Pamela! Pasalamat niya sa akin at nakikita ko ang malawak niyang ngiti. Walang anuman, basta kakambal ng minamahal ko. Sabi ko rin na tumayo. Sige, Lai, aalis na ako. Balik na lang ako bukas, baka uuwi na si Limwell. Paalam ko at iniwan na siya doon sa may garden. Nakasalubong ko si Uncle, kaya lumapit ako. Hello, Uncle? Magalang na bati ko. Kamusta po kayo? Tanong ko at binigyan siya ng halik sa pisngi. Bago niya ako binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Okay lang naman, Pamela. Kayo, kumusta? Tanong niya rin sa akin. Okay lang naman po, Uncle. Nasaan po si Limwell? Magalang na tanong ko habang nilalaro ang wedding ring nila ni Auntie Pamela. Ay nako, ang batang yun. Dinalawang mapapangasawa niya raw sa Siargao. Sagot niya sa akin, kaya tumahimik ako. Ganon po ba, Uncle?
Malungkot na sabi ko at bumaba na sa kandungan niya. Kailan raw po uuwi? Tanong ko ulit. Kapag bumalik na ulit kami sa Amerika. Sagot naman ni Uncle, kaya malungkot akong tumango ulit. Taken na ang anak ko, Pamela. Ang bata niyang taken. Tawang sabi niya pa, kaya tumango ulit ako. Sige po, Uncle. Alis na po ko. Malungkot na paalam ko at lumabas na sa bahay nila. Umuwi ako sa bahay na wala akong napala. Wala rin naman pala ang taong sinabing babalikan ako, pero may iba na palang binalikan. Oh, bakit ang lungkot ng mukha mo? Tanong ng yaya ko. Ang mommy yaya, nanganak na ba? Tanong ko. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Nasa ospital, manganganak pa ata. Palagi naman nasa ospital ang mommy eh. Sagot ko rin at mabilis kong kinuha ang telepono sa may bandang dulo ng sala bago tinawagan ng daddy. Daddy? Tawag ko. Asaan ang mommy? Tanong ko kaagad. Lalabas na ba ang baby JP? Sunod-sunod na tanong ko. Ang tagal naman eh, wala pa akong kalaro. Reklamo ko habang umiiyak. Huminahon ka anak, ipapakuha kita dyan. Sagot niya naman sa akin, kaya binaba ko na ang tawag at pinunasan ng luha ko. Yaya Kim, may kapatid na raw ako. Sabi ko pero tumawa sila. Wala pa nga eh, excited? Tawang sabi nila sa akin, kaya sumimangot ako at pinagkrus ang dalawang braso ko at padabog na umupo. Wala naman kasi akong kalaro po. Wika ko. Lumapit silang dalawa sa akin at umupo sa magkabila ko. Asan pala mga kalaro mo? Tanong ni Yaya Kim. Umiling ako dahil ayaw kong sabihin. Hindi ba bumalik na sila Ace? Tanong niya pa. Wala naman si Limuel Yaya. Sagot ko tumiyak sa harapan nila. Nasa mapapangasawa daw niya, sabi ng uncle. Sumbong ko habang umiiyak. Ang bata mo pa Pamela. Tama na ang pag-iyak. Sita ni Yaya Kim at niyakap niya ako ng mahigpit. Andiyan na ang sundo ko, Yaya. Walang ganang wika ko at tumayo na. Pinusundo ako ni Daddy dahil gusto kong ako ang unang makakakita sa baby namin. At syempre, Pamela is always sa baby. Kahit ate na ito at may bagong baby na kami. Pumasok kami sa loob ng ospital nang may makita akong batang umiiyak na mas matanda sa akin. Kaya nalapitan ko siya. Hello, bakit ka umiiyak? Tanong ko. Hindi ko na kasi mahanap ang klinik ni doktor. Naliligaw ako. Sagot niya sa akin. Sama ka sa akin at pupunta tayo doon. Daddy ko yun eh. Sabi ko kaya tumango siya. Halika na. Ayaw ko pa at hinawakan ang kamay niya. Huwag ka nang umiyak. Big boy ka na eh. Ngiting sabi ko. Kaya pinunasan niya ang luha niya sa kanyang mga mata. Nakarating kami sa klinik ng Daddy at sakto naman napalabas na siya sa may pinto. Daddy! Masayang tawag ko. Lumapit siya sa akin at binuhat niya ako at hinalikan sa pisngi. Joseph! Tawag niya sa kasama ko. Sinong kasama mo? Tanong niya at lumapit kami kay Joseph. Nakita ko po siyang umiiyak, Daddy. Big boy na eh. Tawang sabi ko, kaya tumawa si Daddy. Inaya ni Daddy si Joseph sa loob ng klinik nito at pinaupo siya sa upuan. Binigyan niya din ng pagkain at tubig. Nagbilin muna si Daddy bago kami lumabas ng klinik. Sa bagay, ando naman ang sekretary niya at binili naman niya ito. Pumunta kami sa delivery room at nakita ko ang mommy. Ngumiti siya sa akin at sinabing pumasok muna kami ng Daddy. Yumakap ako sa liig niya at pinigyan siya ng halik sa labi. Ganon din ang ginagawa ng Daddy bago kami lumabas. Pinabalik ako ng Daddy sa klinik niya dahil baka busy raw mamaya. Bumalik ako sa klinik ng Daddy at nakita kong nakaupo pa rin si Joseph at kumakain kaya lumapit ako sa kanya. Nagulat pa nga siya sa akin. Kawawa naman, mag-isa lang din siya. Huwag ka nang mahiya, ako nga pala si Pamela. Pakilala ko sa aking sarili. Joseph Brian. Maikling pakilala niya rin at sumubo ng pagkain. Sino palang kasama mo? Tanong ko. Si Mommy, pero babalik daw siya. Sagot niya rin. Ano palang sakit mo? Tanong ko ulit at lumapit sa may table ng Daddy at kinuha ang stethoscope ni Daddy at lumapit ulit sa kanya.
Nilagay ko sa tenga ko at pinakinggan ang puso niya. Dub, dub, dub. Tawang wika ko. Normal naman eh. Wika ko pa kaya ngumiti siya sa akin. Sa dugo ang sakit ko, hindi sa heart. Taas kilay niyang sagot, kaya napahinga ako. Ganun ba? Maikling sagot ko rin. Wala akong kalaro, pwede bang ikaw? Tanong ko. Big boy na ako, hindi ako naglalaro, bawal. Masungit na sagot niya. Ganun ba? Okay. Saad ko rin at umupo sa upuan ng daddy. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sige na nga, makikipaglaro na ako. Sabi niya sa akin. Kaya natuwa ako at mabilis na tumayo. Talaga? Tanong ko para sigurado. Kaya tumango siya. Gusto ko yung hindi ako iiwan. Tanong ko. Dito naman ako palagi sa ospital. Kaya ikaw ang pupunta dito para makipaglaro sa akin. Understand? Seryosong tanong niya. Okay, salamat JB. Pasalamat ko at lumabas na kami sa clinic. Pamela? Tawag sa akin ang secretary ni Daddy. Kaya napalingon ako sa kanya. Hindi pwedeng mapagod si Joseph. Bilin niya sa akin kaya tumango ako. Saan tayo? Tanong niya sa akin. Basta, sumunod ka lang. Friends naman tayo eh. Sagot ko rin hanggang sa naabot namin ang private room ng mommy. Akala ko ba maglalaro tayo? Bakit nandito tayo? May takot ang mukha niya, kaya tumawa ako. Hindi ka naman po pwedeng mapagod, kaya turuan na lang kita sa instruments. Sabi ko at pumasok sa loob, at sumunod naman siya. Marunong ako niyan. Sabi niya nung nakita niya ang keyboard sa harapan ko. Talaga? Gulat na tanong ko, kaya tumango siya at umupo sa harapan ng keyboard. Tignan mo. Sabi niya at nagsimulang ipatong ang mga daliri sa may piano at nagsimulang galawin ito. Mabilis akong umupo sa tabi niya at nagsimulang kumanta. Ang galing naman! Sabi ko at pinalakpakan pa siya, kaya ginulo niya ang buhok ko sa ulo. Sana wag mo akong iwan dahil wala akong kalaro po. Malungkot na sabi ko at pinatong ang ulo ko sa balikat niya. As long as I'm existing, I will be your player. Malambing na sagot niya sa akin. Di dapat maging doktor ako para magamot kita, para existing ka palalo. Masiglang sabi ko rin at sinabayan siya sa pagtugtog ng piano.